Pilipinas! Mabuhay Panigenyo! Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-6 ng Agosto, taong kasalukuyan. Kami ang inyong kabalitaan. Ako si Megan Gail Yungko. At ang si Zane Sandic C. Cotillion. At ito ang Bulilit News Report. Balitang may laman at pawang katotohanan. Isa't mata sa oras ng sakuna. Para sa balitang kalangitan, alon ng panganib, babala, pagkilala at sa paghahanda sa tsunami, sa ugoy ng lupa, paghahanda at babala sa panahon ng lindol, bulkan, ang mapanganib na tanawin, apoy sa dilim, isang babala at paghahanda, hagupit, unang hakbang sa kaligtasan sa panahon ng bagyo, pagguho ng lupa, isang panawagan para sa aksyon. Kamakailan ay naiulat ang tsunami tumama sa Russia at Japan. Ano nga ba ang tsunami? Para sa buong detalye, Kataleya Cabornay, ibalita mo. Magandang araw, Pilipinas! Along pwedeng umabot ng hanggang 100 talampakan at kayang tumangay ng tao, bahay at mga sasakyan. Sa mga nakaraang taon, libo-libo ang nasawi sa mga maminsarang tsunami. Sa ilang bahagi ng mundo, gaya na lamang nangyari sa Russia at Japan kamakailan. Pwede nga ba itong maranasan sa Pilipinas? Karaniwang lindol ang mga pinagmumulan ng tsunami, pero pwede rin itong mabuo sa pamamagitan ng underwater landslide o pagsabog ng bulkan. Sa malalim na bahagi ng dagat, posibleng kasing bilis ng jet lag ang tsunami. Kalaunay, babagal ang tsunami habang papalapit sa mababaw na katubigan. Lalong delikado kapag bumalik ang tubig sa dagat dahil kasama nito ang anumang naanod gaya ng bahay, sasakyan o tao. Ayon sa PBOX, ang Philippine Coast lang na nasa Eastern Seaboard ng Visayas at Mindanao ang pwedeng magdulot ng ganito kalakas na lindol na mauwi sa tsunami. At kung mangyari ito, may 2 hanggang 15 minuto lang para palikasin ang mga nasa baybayin sa silangang bahagi ng bansa bago tumama ang tsunami. Babala ng PBOX, bago mangyari ang tsunami, posibleng makaramdam ng lindol, kakaibang pagbaba ng level ng dagat, at dumadalundong na tunog ng paparating na alon. Dagdag padla, oras na makaramdam ng lindol, umalis sa mga mababang coastal area. Agad lumikas kung mapansing biglang bumaba ang level ng dagat. Huwag din anilang pumunta sa beach para mag-abang ng tsunami. At kapag natatanaw na ang alon, ibig sabihin, masyado nang malapit ang isang tao para makaligtas. Bilang paghahanda, laging makinig sa babala at balita. Alamin ang evacuation plan. Maghanda ng go bag, magsagawa ng drill, at tumayo sa baybayin. Kataleya din Cabornay, nagpapaalala, ligtas ang may alam. Buhay natin ay ingatan at kahalagahan. Balik sa'yo, Sid at Megan. Maraming salamat, Kataleya. Ang pagyamig ng lupa ay hindi na bago sa ating bansa. Ano kaya maaari nating gawin upang mailigtas ang ating mga sarili? Para sa buong detalye, Verhel Abililla, ibalita mo! Magandang araw po sa inyong lahat. Isang mahalagang anunsyo po ang aming ipinararating sa inyo. Isang malakas na lindol na may lakas na 6.7 magnitude ang tumama sa bahagi ng Hilagang Luzon.
Partikular sa paligid ng Ilocos Region at La Union, ayon sa ulat ng PBOX. Naramdaman ang pagyanig hanggang sa Metro Manila at ilang bahagi ng gitnang Luzon. Ayon sa mga autoridad, may naitalang pinsala sa ilang infrastruktura gaya ng gusali, tulay at paaralan. Wala pang kumpirmadong ulat ng nasawi, ngunit patuloy ang rescue at assessment operations ng lokal na pamahalaan. Narito ang mababala at paalala sa publiko. Una, maging alerto sa mga aftershocks. Maaring magkaroon ng kasunod na lindol na mas mahina ngunit delikado pa rin. Pangalawa, huwag munang bumalik sa loob ng gusali na nasira o may bitak hanggang hindi ito nasusuri ng mga eksperto. Pangatlo, ihanda ang go bag na may lamang tubig, pagkain, flashlight, power bank, first aid kit at mga importanteng dokumento. Pang-apat, makinig lamang sa opisyal na anunsyo mula sa PBOX, NDRRMC at lokal na pamahalaan. Iwasan ang pagpapakalat ng hindi kumpirmadong impormasyon. Panglima, sa panahon ng aftershocks o malakas na pagyanig, lumuko, magtago sa matibay na mesa at humawak ang tinatawag na duck, cover, and hold. Mag-ingat at manatiling handa, kababayan, sa panahon ng sakuna, ang kaalaman at disiplina ang ating sandata. Verhel Abililla, nagbabalita. Maraming salamat, Verhel. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire. Para sa pasabog na detalye, Marco Ribamonte, ibalita mo. Wala ang PBOX sa posibleng pagputok ng Bulkang Taal. Masasaya na ba sa advisory kahapon na obserbahan ang pagtaas ng seismic energy at kawalan ng degassing activity o pagbuga ng gas. Ang mga ito ay indikasyon umano na may nakaharang sa gas pathway sa loob ng bulkan at maaaring maging miksa ng panibagong phreatic of minor, phreatomagmatic eruption. Sa latest bulletin ng PBOX ngayong araw, nasa alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal. Mahigit 300 tonelada ng sulfur dioxide o asufre ang pinugan ng bulkan at may flow o pagsingaw na abot sa 900 metro ang taas. May peak pa rin na nagbabawal ang pagpasok sa permanent danger zone. Tips kapag sasabog ang bulkan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa aktibong bulkan, siguraduhin ikaw ay naka-red alert. Kapag may banta ng pagsabog ng bulkan sa inyong lugar, agad ihanda ang red alert emergency bag. Maglagay ng long sleeve na damit na madaling masuot upang maging proteksyon sa alikabok at mga debris na dala-dala ng posibleng pagputok ng bulkan. Maghanda ng emergency action plan. Maghanda ng lugar kung saan maaaring tumakbo sakaling magbigay na ng abiso ang pamahalaan. Kaugnayan ng pagsabog ng bulkan. Halig sa mga bala at patakaran para sa paglikas na ibinigay ng PBOX. Ang kaalaman mo ang magliligtas sa iyo. Ako ang inyong lingkod, Marco Ribamonte. Maraming salamat po at magandang araw. Maraming salamat, Marco. Para sa susunod na balita, apoy sa dilim, isang babala at paghahanda, hagupit, unang hakbang sa kaligtasan sa panahon ng bagyo, pagguho ng lupa, isang panawagan para sa aksyon. At yan ang mga balitang inyong aabangan sa pagbabalik ng Bulilit News Report, espesyal na edisyon. Isat mata sa oras ng sakuna.
excited sa school? Iba pag naka-Milo. Dapat may energy, nutritious energy. I need my Milo today. Milo every day. Ring nagbabalik ang Bulilit News Report, espesyal na edisyon. Ano ang inyong gagawin kapag nagising kang lumalagab-lab ang inyong bahay? Para sa mainit na detalye, ibabalita sa atin ni Jack Owen. Pasado alas 11 ng umaga, sumiklab ang showroom sa barangay na 27 Welfare Compound sa barangay at Hills, Mandaluyong City. Tinatayang mahigit 200 bahay ang natutok. Ang ilang bumbero at mga residente umakyat sa bubong upang apulahin ang apoy. Ang ilang mga residente nang naghuhumako na mailabas ang kanilang mga gamit. Ayon sa PFP, Mandaluyong Kamis na kumalat ang apoy. Dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Gumamit na rin ng drone ang BFP sa kanilang operasyon. Ang ilang residente nagsunugan sa natili muna sa kalapit na paaralan. Habang ang iba pang nagsasalikas na upo na muna sa tabi ng kalsada. Ayon sa BFP, wala namang may nasawi sa tatlong nagtamo ng minor injury. Umabot sa 3.3 billion pesos na halaga ang pinsala ng sunog at idineklara ang fire out bandang alas 4 ng hapon. Kunting pabala at paalala upang makaiwas sa sunog. Sigurado rin naka-off ang kalan bago umalis o matulog. Iwasan ang octopus firing o sobrang daming konektado appliances. Huwag iwanan ang nakasinding kandila o lampara. Laging suriin ang mga kable ng kuryente at appliances kung may sira. Maghanda ng fire extinguisher at fire alarm kung kaya. Kung saling makaranas ng sunog, manatiling kalmado, lumabas agad ng bahay gamit ng ligtas na exit. Takpan ang ilaw at bibig para iwas usok. Bumalik sa loob na nasunog na gusali. Tumawag agad sa mga bombero o sa 911 hotline o lokal na numero. Sunog ay hindi lamang aksidente, ito ay isang paalala na dapat laging handa at responsable. Ang apoy sa dilim ang sumisimbolo na panganib na di nakikita ngunit nakakalakas. Sa tamang kaalaman, laging ligtas ang may alam. Mula dito sa Mandaluyong nag-uulat, Jack Owen Bablein. Maraming salamat, Jack Owen! Dahil malapit ang Pilipinas sa Pacific Ocean, kaya malimit ang bagyo sa bansa. Para sa buong detalye, Mary Gracia Bumogas, ibalita mo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mary Gracia Bumogas, ang inyong tagapag-ulat ngayong araw. Pag-usapan natin ngayon ang bagyong Dante. Isang tropical na bagyo na tumama sa Pilipinas noong Hulyo 2025. Narito ang mga lugar sa Pilipinas na labis na apektuhan at binaha dahil kay bagyong Dante at sa habagat nito. Sa Metro Manila, naapektuhan ang Malabon, Parañaque, Navotas at Quezon City. Ang Marikina, Manila, at Las Piñas nagsulong ng state of calamity dahil sa malawakang baha. Kalabasan naman, pinamahagi sa Rizal, Batangas, Laguna, ang binahas. Samantalang Cavite naman ay dineklang nasa state of calamity. Minerong Batisas naman
na state of calamity ang Palawan. Samantalang Antique ay nagdanas ng matinding baha at landslide. Ilan sa barangay na dami ng flash flood habang baha naman ang ilang parte ng Cebu. Sa Ilagan Sur naman, sa Cordillera, apektado ang Benguet sa baha at landslide. Sabi ng NDRRS, mahigit 2.3 milyong tao ang apektuhan ng ulan at nagsama-samang bagyong ngayong Hulyo, libo-libong bahay ang nasira at maraming lugar ang binaha. May mga lugar din na nagkaroon ng landslide at may mga bahay at ulong na tumba. Kaya naman, pinalalahanan tayo ng pag-asa na maging alerto at handa. Narito ang mga ilang tips at paalala sa lahat. Una, lagi makinig sa balita at labas ng LGU at pagbasa tuwing may bagyo. Maghanda ng emergency kit, may pagkain, tubig, flashlight at gamot. Isang lumusong sa baha at tumigas agad kung kinakailangan. Siguraduhin ligtas ang bahay at nakacharge ang cellphone. Sa panahon na sakuna, ang kahandahan ang ating sandata. Maging alerto, huwag pakampante. At alagaan ang isa't isa. Muli, ako si Mary Gracia. Ito ang ating weather update ngayong araw. Maraming salamat po at mag-ingat tayong lahat. Maraming salamat, Mary. Para sa mga nakatira sa gilid ng bundok, ito ang dapat nating tandaan. Artisan Jimenez, ibalita mo. Para sa huling balita, pagguho ng lupa, aksyon para sa panawagan. Nitong Sabado sa Camp 7, Baguio City, gumulong ang malaking bato mula sa bundok. Nadaganan ng isang aso at nadurog ang nakaparadang sasakyan. Ilang oras matapos, isa pang bato ang bumagsak sa garahe ng isang bahay. Walang nasaktan maliban sa namatay na alagang aso. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City, karamihan sa landslide ay mula sa illegal construction sites. 5 pamilya ang lumikas at agad na sinimulan ang clearing operations. Umabot sa 76 barangay at 24,800 katao ang apektado ng bagyong Krising. Mahigit 1 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na ipinagkaloob sa mga apektado. Ayon naman sa ulat ng DPWH Cordillera, 3 kalsada ang sarado dahil sa pagguho ng lupa at pagkasira ng kalsada at sa ngayon ay naka-red alert pa rin ang mga ahensya kahit nakalabas na sa Area of Responsibility ng Pilipinas ang bagyo. Babala, maging alerto sa mga palatandaan ng landslide. Bantayan ang mga senyales ng posibleng pagguho ng lupa tulad ng mga bitak sa lupa, pagbabago sa daloy ng tubig o pagbagsak ng mga bato. Kung may napansin kayong kakaiba, umalis na agad sa inyong bahay at pumunta sa itinakdang evacuation center. Iulat din agad ang inyong nakita sa barangay o sa CDRRMO. Sundin ang tagubilin ng mga otoridad. Kung may inalabas na babala o utos ang mga lokal na otoridad, sundin ito agad. Ang inyong kaligtasan at kaligtasan ng inyong pamilya ang pinakamahalaga. Back to you, Zane. Maraming salamat, Artisan. Kaya, sa panahon ng kalamidad, ligtas